Yan mga bossing, magpapagas muna tayo dito sa Petron. I-rent natin ang Odo, 188 km. Magpaka-full tank tayo para malaman natin mamaya kung magkano yung kukonsumo nito kapag may back ride papunta ng DRT. Alright, magkano ba ngayon ang unleaded? Siguro mga 58 siguro. Isa din sa magandang bagay ngayon sa mga bagong scooter is ang dali na magpagas. Hindi ka na kailangan bumaba ng scooter kasi nasa harap mo na yung ayan, yung gas cap, diba? So pagas tayo, magkano bang 60 pesos ang unleaded ata. Full tank unleaded. Ayan, 4.7 liters to 87. What's up mga bossing? So for today's video, fuel consumption naman tayo. Bagong ATR 160 from QJ Motor. So itong review na to for gas consumption ng ATR 160 is depende sa rider, sa back ride at sa road condition ng pupuntahan mong lugar. So dito sa vlog na to is road condition natin, uphill, rough road, tapos may back ride tayo. Ang total na timbang ng driver at back ride is 185 kilos plus yung motorcycle na 130 plus kilos para mas makuha natin ang accurate yung gas consumption ko as owner of ATR 160. Kasi depende ang gas consumption kung sino yung nagda-drive and kung ano yung road condition and ano yung araw-araw niyang biyahe. Based sa specifications na binigay ni ATR 160 QJ Motor is 45 km per liter itong motor na to. So siguro city driving yan na walang uphill. At ang back ride is nasa 70 kilos lang or 60 kilos. Kaya 45 kilometers per liter. Pero para sa akin not bad na yung fuel consumption ko dito sa ride na to, including my back ride ako and mabigat pa ako. And panay uphill pa tong pupuntahan natin na lugar, which is DRT Bulacan. And tapos monitor speed din ako dito. So ibig sabihin 30, 40, 50 hanggang 60 lang ang takbo ko dito. So hindi pa ako lumalampas ng 60 pataas. Dahil din na inoobserbahan ko pa yung parts ng motor, yung suspension, yung braking system, and yung ibang specs niya while driving with back ride sa uphill na road condition and with rough road na din. Siguro after 1 week tsaka ako na maiba-vlog yung speed nito kung gaano siya kabilis. Pero in terms of torque wala tayong pag-uusapan, maganda talaga at mabilis sumibat tong ATR 160 dahil nga sa kanyang malaking battery ampere na 14 amps. At the same time mas mabilis to kumpara sa ibang mga scooter na same category niya. Disclaimer lang mga boss, yung gas consumption ko dito is hindi pare-parehas ng mga owner ng ATR 160 kasi dapat i-consider natin yung mga body weight ng mga rider and yung road condition, yung mga pupuntahan natin na lugar kasi nagbabago naman yun. So average lang lagi yung kinukuha natin sa gas consumption. Like sa akin, may back ride ako, mabigat din ako. So para sa akin matipid na yung gas consumption nitong ATR 160 doon sa paggamit ko sa kanya dahil dalawa nga kami, total of 185 kilos. Tapos panay uphill pa yung dinaanan namin dito sa DRT and may mga lubak. Share ko na lang din yung color na nakuha ko na ATR 160. It is a gray color pero para siyang gunmetal with gold stripes. Napakaganda. Metallic
ang texture. Yan. So dito na tayo sa location natin sa Digos Hills, Mountain View. Ang ganda rito guys. Try nyo mag-drop by minsan kapag free kayo ng weekends. Yan. Alam nyo ba na 70 pesos lang ang entrance dito sa Digos Hills? 50 pesos sa per person and then 20 pesos sa environmental fee. Handaan na. Tapos kung gusto mong mag-rent ng cottage, 1,000 for 12 hours. Kapag magpipitch ka naman ng tent, 500 kung wala kang tent. Kung meron naman, 100 pesos lang ang babayaran mo for pitching ng tent kung meron ka na. Napakasulit, di ba? And kung may pupuntahan tayong kainan dito malapit sa Digos Hills, baba muna tayo. Daan tayo ulit sa Lubak na kalsada. Matutesting ulit itong ATR 160 natin. Sa rough road dito sa Digos Hills, may mga bato-bato dyan guys, di lang masyadong kita sa camera ko, at may mga lubog din na part yung kalsada na yan. Yeah, kita nyo yan, laki diba? Pero basic lang sa ATR 160 natin kahit may angkas ka pa. For now, ang complaint ko pa lang sa ATR 160 is yung kanyang upuan. So medyo masakit yung puwet ko, hindi ko alam kung mabigat lang talaga ako or dahil dun sa kanyang leather or semi-synthetic leather na cover. Kaya try nating bilan ng mas malambot pa na seat cover. Yun, so dito na tayo sa Raj Coffee. Dito lang malapit sa Digos Hills. So kinakainan talaga ito ng mga rider bago pumunta sa ibang mga tourist spot destination dito sa DRT. Yeah, Raj Coffee. Famous dito ang kanilang Talbak Brewed Coffee. Ayan pa yung sticker natin 2 years ago. Nakalagay pa din dyan. So marami na lang kumakain dito every weekends na rider. So try nyo rin pumunta kahit weekdays para makatulong kayo sa kanilang business. Siyempre, more din tayo ng kanilang Talbak Coffee. 45 pesos isa. Papagas tayo ulit ngayon guys. Yung mga bossing, after ang kilometer natin ngayon 283, puno pa rin yung fuel gauge nya, pero pagpapagas pa rin tayo para malaman natin yung fuel consumption nitong ATR 160 from Bulacan to DRT balikan nang may back ride, tapos panay paahon, tsaka may mga lubak. Alright, puno pa rin So check natin kung ilang liter yung kinain niya sa biyahe natin from San Jose to DRT Bulacan nang may back ride, tapos panay paahon. Ilan? Okay na yan boss. So 2.6 liters lang, 159. Yan ang kanyang nakonsumo. Ayos.